Magandang buhay mga kaaraw! Kumusta po tayo? Ngayon kumungat medyo masama ang panahon dito sa aming trabaho. Makulimlim. At naulan ng maliliit na yelo. Ngayon, ang naisipan kong lutuin ay mag-arroz caldo. Dahil madami kaming lechong manok na naka-freezer. Ngayon naglabas kami ng isang tupper para aming ulamin. Ang gagawin ko ngayon, para hindi maaksaya at hindi matapon, dahil nga nakakasawa na, yung aming lechong manok, ang gagawin ko ay gagawin kong arroz caldo. Ito siya. Ito yung ating nilechong manok. Bali, ang ginawa ko dito ay ninit-nit ko, pinaghiwa-hiwalay ko na yung laman sa buto. Ay napakasarap naman itong lechong ito. Kasi talagang pag may labis na mga pagkain kami, nilalagay namin sa freezer by tupper, yung ikangay naka-divide na. Ay naisipan ko, sabi ko na kayang maluto ngayon na maggawa ko ng arroz caldo. Meron ako ditong kaldo na pinaglagaan ng mga buto-buto. Siya ko din gagamitin kasi madami kami mga stock na mga sobra-sobrang pagkain. Yan na lang din ang gagamitin natin para hindi tayo maaksaya at para syempre ang pagkain ay hindi dapat tinatapon kung hindi naman panis at kung hindi naman makain ay wala namang ibang kakain din sa amin kundi kami mag-asawa lang. Naghiwa na rin ako ng luya para sa ating arroz caldo. Then ito nga yung gagamitin natin. Yung lechong manok, tapos yung aking kaldo na yung nilaga ko na yung mga buto-buto. Tapos yung luya, tapos lalagyan din natin ng isang Nor chicken. At para masarap ang ating arroz caldo, ang gagawin nating pinakabigas niya ay malagkit. Ito. Nakabili kasi ako dati doon sa Dumpang. Sa bilihan ng mga bilihan sa Pinoy store sa Dumpang. Kaya yan ang ating magiging ingredients at yan ang magiging dinner namin mag-asawa mamaya. Then, tatry ko kung meron pa kaming itlog na stock dito. Maglaga din ako ng 2 itlog at tig-isa lang kami. Bala ko kasi na magluto ng medyo madami-dami para meron kaming almusal bukas. Masarap din kasi ito bukas. Kaya, magluto muna ako. At ito nga, mga kaaraw, magigisa na ako ng ating madaming luya. Baka itatanong niyo bakit walang sibuyas kasi wala nga kaming stock na sibuyas na nakubusan na. Kaya ang ginawa ko ay madaming luya. Tapos ang bawang ay yung powder na lang ilalagay ko kasi nga wala din na kaming stock na bawang. Mamimili pa kami, mag-grocery pa kami sa next week bago dumating yung aming mga check-in, yung aming mga bisita. Kaya ang gagawin ko ay para isang pamilihan, ililista ko na ulit lahat yung mga dapat kong bilhin para pang-stock na namin at pangkain ng aming mga bisita. Ayun. Gigisa ko lang itong ating maraming luya. Tingnan nyo. Yan. Mahinang-mahina lang ginagawa kong apoy dito para hindi siya masunog. Ang ginamit ko nga pala ditong mantika ay olive oil. Nasa inyo naman yung kung anong gusto nyong gamitin. Pumungat madami kaming olive oil. At masarap naman talaga siya at healthy sa katawan ng olive oil. Yun na lang po ang pinili kong gamitin. Yan, papupula-pulahin ko lang po ng konti itong ating luya para lumabas yung pinaka-sabor talaga ng luya, yung pagkalasa ng luya niya. Yan. Mabilisang vlog lang po ito para hindi po tayo maubusan ng ating battery at saka po ng ating memory card. Kasi nga, kung ano lang po yung meron ako, siya ko na lang pong pinagtsatsagaan. Ayun. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking maliliit na vlog, sa aking mga munting pakita sa inyo ng aming mga nangyayari dito sa aming buhay sa abroad. Ganito po ang aming trabaho mag-asawa. At bukas-bukas po dyan o sa banda-banda riyan, ipakikita ko din po sa inyo yung aming kapaligiran, yung aming trabaho. Pero unti-unti lang po kasi nga bago lang po tayo sa pagbablog at itatry ko din po na mag-vlog para din po makita ninyo kung ano yung sitwasyon namin. Tapos po someday at naging success tayo sa ating pagbablog,
gusto ko po talagang tumulong sa mga baby. Yung talagang mga baby na, alam niyo, mahilig talaga ako sa baby. Malapit ang puso ko sa baby. Basta una natin gagawin ay yung pagtulong sa mga baby. Pero lahat naman ng nangangailangan at karapat-dapat na tulungan, pwede natin tulungan. Yun po ang purpose ko kaya ako ay nag-vlog. Hindi po pang sarili laang. Ang gusto ko po ay syempre ay yung naaawa po kasi ako sa mga batang walang makain, na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, yung mga ganun ba. Ay alam kong magiging success tayo dito at alam kong ibibigay ni Lord kung ano yung nasa sa puso natin. Tapos ang susunod ko pong igigisa, kumungat maganda na ang pinakakulay ng ating luya, yung bigas po, yung ating malagkit. Hinugasan ko na po yung ating malagkit. Hinugasan ko po ng konti kasi nga baka siya ay merong ang tawag doon yung madumi-duming mga bato-bato, pero wala naman po, nakabalot naman po yan sa sa bulsa. Kaya yun, igigisa ko lang po siya ng konti na ganyan. Maya-maya po natin lagyan ng pinakasabaw para lumambot yung ating bigas. At hindi ko nga po pala ilalagay o igigisa ang ating manok kasi nga ito po ay na-lechon na. Na-lechon na namin ito. Naka-freezer po ito sa aming freezer. Kaya nag-decide po ako na ang ating kakainin ngayon ay arroz caldo. Tapos nga, kung ano na lang po yung pinaka second plate natin. Baka hindi na kami magsi-second plate kasi nga bigas na po ito. Ayun. Gisa-gisa lang po tayo ng konti. Ayun. Kumusta po tayong lahat? Ayan, napakaganda na po ng ating lugaw. Palalambutin pa po natin ng kaunti pa o umpuki o talagang malambot ang gusto ko kasi yung alam mo yung parang nadudurog na sa bibig mo. Pero dadagdagan natin naman ng sabaw. Ayan po, medyo napakalambot na ng ating bigas kaya nilagay ko na yung ating lechong manok. Yan. Para yung lasa po ng lechon ay kumapit doon sa ating lugaw. Yan po ang aming simpleng hapunan. Halo-haluin lang po natin ng konti, pakuluan ng konti. At ito po ay okay na. Ayun, magdi-dinner na kami. Anong mahalayang dinner? Lugaw, arroz caldo with toyo and calamansi at tabasco. Ito ang aming lugaw na dinner. Na-bless ko na po ang aming food nung ako'y nagsasandok po para bago ko ilagay sa aming mesa ay nabindisyon na ni Lord. Ayun. Kain tayo. Magdi-dinner muna kami. Ito. Yun lang ang aming dinner na napakasarap kasi naulan-ulan dito ng yelo. Tapos tayo may kaunting toyo. Toyo na may lemon. Sarap niya. Tapos nalagyan ko ng kaunting tabasco para may anghang na konti. Kain po tayo. Nakapag-bless na po ako ng aming food. Pag po kasi ako ay magsasandok, doon na po ako nagbe-bless sa aming lutuan. Habang sinasando ko po, binibless ko po ang aming food. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Para pagdating po dito sa aming mesa, sa aming kainan, na-bless na po namin. Relax na po tayong kakain at yan. Napakasarap. Kain muna po kami. Sobrang init, nakakahiyang humigop. Baka marinig nyo ang aming sagap-sapan. Maraming salamat po sa panonood. Pa-subscribe po, like, follow, and share po. Thank you po mga kaaraw. God bless.